Okay, good day guys, no? Meron tayong service dito na Samsung top load automatic washing machine. So ang issue nito guys, na test natin, hindi gumagalaw yung kanyang motor, no? Pag umiikot, gagalaw lang siya ng konti pala, no? Then kapag ilagay natin siya sa spin, bumabalik lang yung oras, no? Humihinto siya. So ito ngayon guys ang aming titingnan. Ito nga ino-observe namin siya ngayon para ma-diagnose natin kung ano ang problema. Pero ang pinaka-issue guys na nakita namin, kapag na-meet niya na yung required na water, iikot lang konti yung motor. Parang sobrang konti lang yung galaw niya, yung movement niya. Konting-konti lang yung pag-ikot. Wala siyang error na nilalabas. Then pag ilagay naman natin siya sa spin, attempt siya iikot, then hihinto, bumabalik yung oras. Para siyang hihinto lang ng konti, tapos wala na. Ikot lang ng konti, tapos hihinto na. Pabalik-balik guys, no? Hahatak yung drain, tapos pabalik-balik, no? So ngayon, ito ang ating ito trouble kung anong naging problema nito, no? So ayan, may laman pa nga ito guys, no? Nung nadat na natin, mayroon pa siyang tubig, no? So ito, tinatanggal natin yung basahan, no? Na ginamit nila ito paglalaba, kaso hindi na nga ito gumana, no? So nung inikot natin yung gitna, okay naman. Smooth naman yung pinaka-pulsator niya. Pero ang problema niya guys, pag i-spin mo, hindi siya tumutuloy. Iikot lang saglit, kasi babalik siya, no? Babalik yung oras. So ang ginawa na namin dito, buksan natin to yung likod para ma-check natin. So yun, no? So buksan muna natin to para ma-check natin yung mga parts, no? So yan. So nandito tayo ngayon sa Amadillo, Cavite, no? So dito tayo nag-service ngayon. Medyo malayo guys, no? From Santa Rosa, bumiyahe tayo ng Amadillo, no? So medyo isang oras din yung biyahe. So ilang kilometers din guys, no? So yun, no? Medyo mataas na yung gasolina natin. Kaya medyo tumaas din tayo ng konti sa service, no? Kasi nga talo tayo kapag hindi tayo tumaas doon sa mga sobrang taas na ng gasolina guys, no? So ayan. So buksan lang muna natin to, tapos i-test natin, check natin. So ganitong issue guys, ang i-check namin dito, unang i-test namin yung pinaka hall sensor, no? Kasi nga siya yung responsible doon sa speed sa pag-ikot, no? So siya yung una natin i-check dito, no? So ang hall sensor guys, nasa ilalim siya ng motor, pero nandito sa itaas yung pinaka sakit niyan. So dito matitest natin yan sa taas. Makikita natin ito yung sakit na to. Dito pa lang makukuha na natin yung pinaka reading ng isang hall sensor, no? Kung good siya or bad, no? So ayan. So ito guys yung sakit niyan, no? So 4 wires ito. So i-test lang natin to, no? So gamit tayo ng tester natin, no? So ayan. So ang gamit namin guys na tester ay yung may kasamang clamp, kasi nga dahil nag-aircon tayo, mahalaga yung clamp meter, no? So para isang bit-bit na lang, kasama yung clamp meter saka yung tester. So ayan. So ito yung sukat na nga natin guys. Ayan. So ang hinahanap natin dito guys na reading ay dalawang 4.6 at saka isang 0.7 mega ohms, no? Or 0.6 mega ohms or isang mega ohms, no? Ayan. So ito nga, tinitesting natin. Wala na tayong makuhang matinong reading. So pinahiga na natin guys yung pinaka washing machine para mabuksan itong motor, no? I-access natin guys yung pinaka hall sensor ng washing machine. So ayan, buksan natin. So pinahiga natin to guys, ha, no? So basahan lang yung pinagsapin natin diyan, no? So ayan. So buksan natin para ma-access natin yung pinaka hall sensor, matanggal natin. So ang gagawin namin dito guys, magpapalit tayo ng hall sensor ng washing machine, no? Basta tandaan nyo guys, ang isang Samsung pag ganito, hindi siya nagwawas guys, no? Umiikot lang saglit yung motor, tapos hihinto. Ganon din sa spin, iikot lang saglit, tapos hihinto. I-check nyo kaagad yung pinaka hall sensor ng washing machine. So ang hall sensor kasi, siya yung responsible doon sa speed ng motor. So kapag sira na siya, mahina yung ikot ng motor, no? Mahina. At saka hanggang hindi na siya talaga iikot, no? So ayan. So kakalasin lang muna natin to guys, no? Hindi ko na ikakat yung video para lang magkaroon kayo ng idea kung paano talaga ginagawa ito, no? So ayan. So baklasin natin to. Ayan. So baklas lang natin guys. Ayan. So wag nyong, sa mga customer pala namin, no? Medyo pulibok yung mga schedule namin ngayon. Kaya
pasensya na kung hindi namin kayo ma-schedule kaagad, no? Kaya nakapila yung mga schedule ng ating mga customer, no? So medyo kailangan nyo lang guys magpa-schedule sa amin ng mga at least 2 days before, no, para ma-schedule namin kayo kasi nga hindi naman ganun kadami yung mga service team namin, kaya kailangan talaga ng schedule dahil ang dala natin kasi aircon and automatic washing machine, lalo na ngayon ang dami nagpa-service ng aircon, marami din nagpa-service ng automatic washing machine. So ibang team namin pagdating sa mga maintenance, no, sa aircon iba ang nagsi-service, isang grupo. Do sa mga cleaning ng washing isang grupo din. Tapos sa mga troubleshooting repair isang grupo din, no. So yun, no. So dahil mahal nga yung gasolina natin ngayon, so pinagsasama-sama natin yung mga areas, no, kasi nga medyo mataas, no, lalo na yung isang service natin is diesel ang gamit. Medyo mahal ang diesel, 100 plus na. So 500 pesos 5 liters lang. So ang bilis lang talaga maubos, no. So yun, no, pati check up guys, no, mayroon na rin tayong check up, no, lalo na pag malayo medyo mabigat na yung free check up ngayon. Ayan, ito nga guys, ginakalas na natin yung motor para makuha natin yung pinaka hall sensor. So ayan, so ito po yung pinaka hall sensor nyan guys, nakasakit yan, may dalawang sakit yan, yung isa sa motor, yung isa sa hall sensor, no, yung dalawang sakit. So mabilis lang naman yan magpalit. So kung gusto nyo guys ng hall sensor, available din sa amin yan. Ayan, so gawin namin guys, papalitan natin ito ng hall sensor. Ayan yung luma, palitan natin yan. Tapos pag napalitan natin, ibalik na natin, tapos itesting na natin para ma-check natin, no, kung ayos na siya. So ayan, so kumukuha lang tayo guys ng pamalit, no. So ayan, tatanggalin natin to. So may dalawang screw lang yan guys, tapos naka-clip, tanggalin nyo lang para matanggal nyo yung hall sensor. So ang pagbalik ng hall sensor guys, dapat lapat na lapat, kasi pag once na hindi lapat yan, ang mangyari dyan guys, walang reverse yan, hindi magre-reverse yung washing nyo, kailangan lapat na lapat siya. Ayan, so baklasin natin, no? So naka-clip yan at saka naka-screw. Gamit lang kayo guys ng touch screw para matanggal nyo siya. So ingatan nyo lang guys yung windings na hindi nyo matamaan ng screw, baka kaya matamaan, lalong masira yung inyong washing machine. So yan, so sungkitin lang natin para matanggal natin yung pinaka hall sensor. Ayan, so hindi ko na kinat guys, no, para magkaroon kayo ng idea kung paano ito palitan. So ayan, so yun, no, so ang pagpalit madali lang, no. So ayan, so ibinalik na natin guys, no, after natin mapalitan. So ayan, tapos gagawin natin, testing na natin to. Ayan, so ibalik lang natin. So yun, no, hindi na lang natin pinakita yung pagbalik kasi nga madali lang naman magbalik niyan. So ayan, testing na natin guys, working na siya, oh. Ayan, spin na yan. So nagtuloy na siya. Kanina kasi hindi yan siya nagtuloy guys, no. So ang naging issue niya is yung kanyang hall sensor. So available sa amin guys yung parts kung kailangan nyo ng hall sensor. Ayan, okay? Thank you, bye-bye.